Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 2 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Biglang naalala ni Dokja ang isang pamilyar na linya tungkol sa isang dokaebi habang huminto ang sinasakyan niyang tren sa ilalim ng lupa at nabalot ng kadiliman. Nakaramdam siya ng matinding deja vu na parabang naranasan na niya ang sitwasyong ito noon. Nang bumukas ang pinto ng bagong 3,807 at bumalik ang kuryente, lalo pang tumindi ang kanyang kaba. Sa kanyang tabi, mahina na ibinulong ni Osangah ang salitang dokaebi, at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Dokja habang unti-unting nagsasapawan ang realidad at ang web novel na minsan niyang kinahiligan. Lumilitaw sa harap ng mga nagugulat na pasahero ang isang kakaibang nilalang na may maliliit na sungay at parang banig ang suot, masyadong kakaiba para tawaging diwata, masyadong masama para maging anghel, at masyadong kalmado para maging demonyo. Walang duda, ito ang dokaebi na naging hudyat ng trahedya sa kwentong alam na alam niya. Sa simula, kalituhan ang naging reaksyon ng mga pasahero kaysa takot. Inakala ng ilan na augmented reality lamang ito o bahagi ng isang palabas, at naisip pa ni Osangah na kausapin ang nilalang dahil parang Espanyol ang tunog ng wika nito. Si Dokja, na nakakaunawa na ng panganib, ay sinubukang pigilan siya ngunit nahirapang ipaliwanag ang kanyang nalalaman. Maya-maya, inayos ng dokaebi ang wikang Korean nito at malinaw na kinausap ang lahat. Dahil dito, bahagyang kumalma ang ilang pasahero. Isang malaking lalaking nakasweet ang buong tapang na lumapit, inaakalang may nagaganap lamang na filming o audition. Sandaling nakisabay ang dokaebi at tinawag pa itong audition, ngunit agad na patunayang mali ang kumpiyansa ng lalaki. Habang lalong nagiging magulo at maingay ang mga tao, naubos ang pasensya ng nilalang, walang babala, nagminas ang mga mata ng dokaebi at sumabog ang ulo ng aktor na unang nagsalita, nag-iwan ng nakakatakot na butas sa kanyang noo. Nataranta ang mga tao, ngunit lalo lamang itong nagpalala ng sitwasyon. Isa-isang pinatay ang mga nagprotesta, sumigaw, o gumawa ng kahit kaunting ingay, pumuputok ang kanilang mga ulo at nagwiwisik ang dugo sa hangin. Sa loob lamang ng ilang sandali, naging madugong bangungot ang loob ng tren. Nanahimik ang mga natitirang pasahero, parang mga primitibong hayop na nakaharap sa isang mabagsik na mandaragit. Kahit alam na ni Dokja ang mangyayari mula sa nobela, hindi pa rin niya maiwasang manginig habang mahigpit niyang hinahawakan ang balikat ni Osangah na nanginginig sa takot. Unti-unting lumubog sa kanya ang katotohanan, hindi ito kathang-isip o panaginip, kundi isang malupit na realidad na eksaktong nangyayari tulad ng nabasa niya. Pagkatapos, nagbigay ang dokaebi ng malamig na talumpati, sinasabing masyadong komportable ang pamumuhay ng mga tao at hindi sila nagbabayad ng tamang halaga para mabuhay. Kinutya nito ang ideya ng libreng pamumuhay at iginiit na ang kaligayahan ay laging may kapalit. Walang sinuman ang nangahas sumagot. Sa desperadong pagtatangkang makipag-areglo, lumapit si Department Head Han Myung-go mula sa finance team at nag-alok ng pera. Ipinapakita pa ang kanyang business card bilang patunay ng katayuan. Sandaling nagkaroon ng pag-asa ang mga nakaligtas. Ngunit walang pakialam na sinunog ng dokaebi ang mga tseke sa ere at ipinaliwanag na walang halaga ang ganoong pera sa mas malawak na universo. Naiwan si Han Myung-go na nanginginig sa takot at kahihiyan at lalo pang binalot ng desperasyon ang mga pasahero. Sa huli, inihayag ng dokaebi na sa halip na magpaliwanag pa, hahayaan nitong ang mga tao mismo ang kumita ng kanilang pera. Umangat ang mga sungay nito na parang antena habang lumulutang paitaas, at biglang lumitaw ang mga mensaheng parang sistema sa harap ng lahat. Nagbukas ang isang channel, dumating ang mga misteryosong constellations bilang mga manonood, at nagsimula ang unang main senaryo. Simple ngunit brutal ang misyon, sa loob ng 30 minuto, kailangang makapatay ang bawat isa ng kahit isang nilalang. Ang gantimpala ay 300 coins, ngunit ang kabiguan ay kamatayan. May bahagyang ngiti ng aliw, naging transparent ang dokaebi at naglaho, iniwan ang tahimik ngunit dugo ang tren. At ang nakakapangilabot na katotohanan na napilitan na ang mga pasahero sa isang nakamamatay na laro kung saan ang karahasan na lamang ang tanging paraan upang mabuhay,
At dito nagtatapos ang Kabanata 2 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto nyo ba ng chapter 3? Mag-comment sa baba mga ka-TV at hanggang sa muli, paalam.